Ito ay hango sa tunay na pangyayari sa aming bahay. At ito ay totoong nangyari sa akin. Ancestral house ang tawag namin dito. Luma na at panahon pa ng Hapon itinayo. Hindi na kami dito nakatira ngayon pero tuwing may okasyon, dito nagtitipon-tipon ng buong angkan. Marami na sa pamilya namin ang naiburol sa bahay na ito. November 25, 2009. 40 days ng pagkamatay ng tito ko, doon na siya inabot ng pagkamatay sa bahay na iyon dahil sa sakit na kanser sa atay. Doon na rin siya ibinurol. May mga padasal o tinatawag nilang na pamisa sa bahay. Isang dasal na inaalay sa kaluluwa ng namatay. May konti ring kainan at inuman. Alauna ng madaling araw, umakyat na kami ni Lola Poy sa second floor para matulog. Humiga na ako ngunit hindi ako makatulog. Nang mga 3:00 ng madaling araw, may naririnig akong naglalakad sa koridor pababa ng hagdan. Tinatanaw ko yung koridor para tignan. Wala naman pinto yung kwarto. Malapit sa koridor, parit-parito ang mga yabag na palakad-lakad lang. Dahil may nagiinuman pa sa baba, akala ko isa lang sa mga pinsan ko kaya hindi ko na pinansin. Pero makalipas ang 30 minutes, naglalakad-lakad pa rin siya. Nang tumigil saglit ang yabag, napaisip ako. Ngunit may biglang humatak sa paa ko. Sumiksik ako sa lola ko at nagtago sa kumot. Hindi ako makapagsalita at naninigas ang katawan ko. Ang lamig ng paligid. Naririnig ko pa rin ang yabag niya na tila ba nasa paanan na siya namin. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Pinagpapawisan na ako ng malamig. Bumibigat na ang batok ko. Bigla akong naisipang magdasal. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Nararamdaman ko sa likod na may tumatabi sa akin. Napamura ako bigla sa gitna ng pagdarasal. Umuungol na ako dahil hindi na ako makasigaw o makapagsalita dahil sa takot. Nagising si Lola at binuksan ang ilaw. Aba, bakit ka umuungol? Tanong ni Lola kasabay ng pagbulong niya sa akin na, Huwag mo nang pansinin yon. Baka lolo mo lang yon. Sa puntong yon, natulog na lang ulit ako at wala na yung naglalakad. Ilang buwan nang makalipas, meron kaming kamag-anak na galing sa Amerika. Umuwi para magbakasyon. Si Tito Ernie. Kumakain kami sa kusina nang ikwento niya sa akin na may humarang daw sa electric fan niya kagabi. Na parang nakatitig lang daw sa kanya. At maya-maya, pumunta sa kusina ang isa kong lolo. Sabi niya, Aba, Flor, may tao ba sa itaas? May naririnig akong naglalakad. Wala naman tao doon ah. Mga ilang oras ang lumipas. Nagkaroon kami ng kainan at ng inuman. Nalasing ako. Sabi nila, doon na daw ako matulog. 2:00 ng madaling araw. Nang umakyat kami ni Lola Poy at ng pamangkin ko. Sabi ko sa sarili ko, doon ako matutulog. Malapit sa koridor. Aabangan ko kung sino man yung naglalakad. Magdamag akong nakatitig sa koridor. Kaso wala. Walang naglalakad hanggang sa naidlip na ako at parang biglang nag-iba ang kulay ng paligid. Alam kong tulog ako pero kung anong nakikita ko nung gising ako, yun din ang nakikita ko sa panaginip ko. Tinignan ko ang buong paligid. Gumagalaw ang kurtina, tinitignan kong mabuti. May nasa likod ng kurtina na anino. May kamay na unti-unting hinahawi ang kurtina. Pumikit ako. Ayokong idilat ang mga mata ko dahil alam kong mayroong papalapit sa akin. Nanginginig ang buong katawan ko. Sumigaw ako at nagising sa aking panaginip. Ramdam ko pa rin ng kaba at takot. Agad akong tumakbo palabas ng bahay at umuwi. Merong litrato si tita na kinunan niya bago ko umalis. Wala pang gising sa bahay at walang pwedeng tumungtong sa bintana na yon dahil hagdan na. Nang makita ng lola ko ang picture na ito, napaiyak siya. At ang sabi, Nanay ko yan. At ang dala niyang bata, kapatid ko na namatay sa pulmonya. Nang ganyang edad,